Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong ipinakita ng Diyos sa kanyang alagad, di dapat turang marumi o di malinis ang sinumang tao. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa mga gawa ng mga apostol, 10 kabanata. Tinawag ni Cornelius si Pedro. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelius, isang senturyon sa tinatawag na Italian Regiment. Siya at ang buong pamilya niya ay madasalin at may takot sa Diyos. Bukas palad siyang magbigay sa mga nangangailangan at palagi ang nananalangin sa Diyos. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, ay nagkaroon siya ng pangitain. Siya ay malinaw na nakakita ng isang anghel ng Diyos na lumapit sa kanya at nagsabi, "Cornelius." Nakatitig si Cornelius sa kanya na may takot. "Ano iyon, Panginoon?" tanong niya. Sumagot ang anghel, "Ang iyong mga panalangin at mga regalo sa mga dukha ay naging isang makabuluhang handog sa harap ng Diyos. Ngayon, magpadala ka ng mga tao sa Joppa upang papuntahin dito ang isang lalaking nagngangalang Simon na tinatawag na Pedro. Siya ay naninirahan kay Simon na mangungulti na ang bahay ay nasa tabi ng dagat." Nang makaalis na ang anghel na nagsalita sa kanya, tinawag ni Cornelius ang 2 sa kanyang mga lingkod at isang debotong kawal na isa sa kanyang mga tagapaglingkod. Sinabi niya sa kanila ang lahat ng nangyari at ipinadala sila sa Joppa. Pangitain ni Pedro. Nang mga tanghali ng sumunod na araw, habang sila ay nasa kanilang paglalakbay at papalapit sa lungsod, umakyat si Pedro sa bubong upang manalangin. Nagutom siya at gusto niyang makakain, at habang inihahanda ang pagkain, nahulog siya sa kawalan ng uliran. Nakita niyang nabuksan ang langit at may parang isang malaking kumot na ibinababa sa lupa sa pamamagitan ng 4 na sulok nito. Naglalaman ito ng lahat ng uri ng hayop na may 4 na paa, gayon din ang mga reptilya sa lupa at mga ibon sa himpapawid. Pagkatapos ay isang boses ang nagsabi sa kanya, "Bumangon ka, Pedro, katayin at kainin." "Hindi pwede, Panginoon," sagot niya. "Hindi pa ako nakakain ng anumang bagay na marumi o hindi malinis." Ang tinig ay nagsalita sa kanya sa pangalawang pagkakataon, "Huwag mong tawaging marumi ang anumang bagay na nilinis ng Diyos." Nangyari ito ng 3 beses at agad na ibinalik ang kumot sa langit. Habang si Pedro ay nagtataka tungkol sa kahulugan ng pangitain, nalaman ng mga lalaking sinugo ni Cornelius kung saan ang bahay ni Simon at huminto sila sa tarangkahan. Tumawag sila, nagtatanong kung si Simon na kilala bilang Pedro ay nananatili roon. Habang iniisip pa rin ni Pedro ang tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, "Simon, hinahanap ka ng 3 lalaki, kaya bumangon ka na at bumaba. Huwag mag-atubiling sumama sa kanila
sapagkat sinugo ko sila. Bumaba si Pedro at sinabi sa mga lalaki, "Ako ang hinahanap ninyo. Bakit kayo naparito?" Sumagot ang mga lalaki, "Kami ay nanggaling kay Cornelius na senturyon. Siya ay isang taong matuwid at may takot sa Diyos, na iginagalang ng lahat ng mga Hudyo. Isang banal na anghel ang nagsabi sa kanya na papuntahin ka sa kanyang bahay upang marinig niya ang iyong sasabihin." Pagkatapos ay inanyayahan ni Pedro ang mga lalaki sa bahay upang maging panauhin niya. Kinabukasan ay nagsimula ng yumao si Pedro kasama nila, at ang ilan sa mga kapatid na mula sa Joppa ay sumama. Pedro sa bahay ni Cornelius. Nang sumunod na araw ay dumating siya sa Cesarea. Inaasahan sila ni Cornelius at tinawag niya ang kanyang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Pagpasok ni Pedro sa bahay, sinalubong siya ni Cornelius at nagpatira pa sa kanyang paanan bilang paggalang. Ngunit pinatayo siya ni Pedro. "Tumayo ka," sinabi niya. "Ako ay isang tao lamang." Si Pedro ay patuloy na nakikipag-usap kay Cornelius habang siya ay pumapasok sa bahay, kung saan nakita niyang maraming tao ang nagtitipon. Sinabi niya sa kanila, "Alam ninyo na labag sa ating batas na ang isang Hudyo ay makisalamuha sa isang hintil o bisitahin siya. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat tawaging marumi o hindi malinis ang sinumang tao. Kaya't nang ako ay ipinatawag, pumarito ako ng walang anumang pagtutol. Pwede ko bang itanong kung bakit mo ako pinapunta?" Sumagot si Cornelius, 4 na araw na ang nakararaan. Nasa bahay ako nagdarasal sa oras na ito, 3:00 ng hapon. Biglang tumayo sa harapan ko ang isang lalaking nakasuot ng makintab na damit at sinabi, "Cornelius, dininig ng Diyos ang iyong panalangin at naalala ang iyong mga regalo sa mga mahihirap. Magsugo ka sa Joppa para kay Simon na tinatawag na Pedro. Siya ay panauhin sa tahanan ni Simon na mangungulti na nakatira sa tabi ng dagat. Kaya agad kitang pinapuntahan at napakabuti mo na pumarito ka. Nandito kaming lahat sa harapan ng Diyos para makinig sa lahat ng iniutos sa iyo ng Panginoon na sabihin sa amin." Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Pedro. "Napagtanto ko ngayon kung gaano katotoo na ang Diyos ay hindi nagpapakita ng paboritismo, ngunit tumatanggap ng mga tao mula sa bawat bansa na may takot sa Kanya at gumagawa ng tama. Alam ninyo ang mensaheng ipinadala ng Diyos sa mga tao ng Israel, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea, simula sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan, kung paano pinahiran ng Diyos si Jesus ng Nazaret ng banal na espiritu at kapangyarihan, at kung paanong lumibot siya sa paggawa ng mabuti at pagpapagaling sa lahat ng nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo, dahil ang Diyos ay kasama niya. Kami ay mga saksi sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Pagkatapos ay pinatay nila siya sa pamamagitan ng pagpapako sa kanya sa krus.
Ngunit binuhay siya ng Diyos mula sa kamatayan sa ikatlong araw at ginawa siyang makita. Hindi siya nakita ng lahat ng tao, ngunit sa pamamagitan ng mga saksi na pinili na ng Diyos, sa pamamagitan namin na kumain at uminom kasama niya pagkatapos niyang mabuhay mula sa kamatayan. Iniutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang hinirang ng Diyos bilang hukom ng mga buhay at mga patay. Ang lahat ng mga propeta ay nagpapatotoo tungkol sa Kanya na lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay tumatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Habang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, napasalahat ng nakarinig ng mensahe ang Espiritu Santo. Ang mga tuling mananampalataya na sumama kay Pedro ay namangha na ang kaloob ng banal na Espiritu ay ibinuhos maging sa mga hintil. Sapagkat narinig nila silang nagsasalita ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Pagkatapos ay sinabi ni Pedro, "May makakapigil ba sa mga taong ito na mabinyagan sa tubig?" Tinanggap na nila ang banal na Espiritu na gaya natin. Kaya't iniutos niya na sila ay bautismuhan sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos ay hiniling nila kay Pedro na manatili sa kanila ng ilang araw. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen, Amen, Amen. Peace.